Magandang gabi at welcome sa On The Record, ang in-depth interview show ng I-24 News. Sa panahon ng 40 araw na digmaan laban sa Iran, mahigit 85% ng mga pag-atake ng Republikang Islamiko ay nakatuon sa mga Arabong kapitbahay nito sa Golpo, pati na rin sa Iraq at Jordan. Ngunit ang UAE ang pinakatinamaan kung saan nagpakawala ang Iran ng mahigit 2,000 at 800 drones at missiles patungo sa Emirates na tinarget ang mga busaling sibilyan, pasilidad ng langis at sensitibong infrastruktura. Nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ataking ito hanggang ngayon sa kabila ng tigil putukan. Ngayon, sa mga nakaraang linggo, lumabas na hindi na natiling walang ginagawa ang UAE sa harap ng mga pag-ataking ito at tumugon sila ng militar laban sa Iran, kabilang na ang pag-atake sa isang mahalagang pagdalisayan ng langis ng Iran. Upang talakayin ang epekto ng digmaan sa UAE at kung paano ito maaaring makaapekto sa relasyon ng Abu Dhabi sa parehong Iran at Israel. Kasama ko ngayon si kagalang-galang Derar Belhul Al-Falasi. Si kagalang-galang Al-Falasi ay dating miyembro ng Federal National Council ng UAE, ang parlamentaryong katawan ng Emirati. At kasalukuyan siya ang chairman, CEO at co-founder ng Al-Majlis Group, isang Dubai-based na public affairs at strategic advisory firm. Siya rin ang chairman ng Cruikshank at Dean Global Intelligence at ang tagapagtatag ng Watan Al-Imarat Foundation, isa sa mga nangungunang public policy institute sa GCC, kung saan dati siyang nagsilbing executive director. Kagalang-galang na Al-Falasi, maraming salamat sa pagsama. Pasalamatan mo kami. Ngayon, para magsimula, siguro ang gusto talaga malaman ng marami ay bakit ang UAE ang pinakamatinding inatake. Bakit pinili ng Iran na atakihin ang United Arab Emirates nang higit pa sa ibang bansa, mas higit pa kaysa sa Israel nitong huling digmaan? Salamat sa pag-imbita sa akin dito. Para sa akin, simple lang ito. Salungat tayo sa pananaw nila ng lahat ng negatibong pag-iisip na ginagawa nila. Meron ka. UAE at ang kabilang panig na naniniwala sa pagkakaisa, na naniniwala sa pagpaparaya, na naniniwala sa pamumuhay na magkakasama, naggalit sa tinatawag na terorismo, ekstremismo. Naalis na namin yon habang ang mga Iranian ay naniniwala pa rin doon at sinusubukan pa rin ipalaganap ito kahit saan. Kaya ayaw nila sa UAE. At sa tingin ko, naging tinik din sa lalamunan nila ang UAE. Alam mo yon? At gaya ng sinabi ni kanyang kataas-taasang Sheikh Abdullah, hindi na kami magpapa-blackmail. Alam mo yon? Ngayon, ang totoo, hindi ang UAE ang nagpasimula ng digmaang ito. Ang Estados Unidos at Israel ang nagsimula nito. At sinabi ng mga opisyal na Emirati na nadamay lang ang UAE sa digmaang ito. At sa tingin mo ba, tama ang naging desisyon na sumali sa digmaang ito? Sa tingin ko, mula pa nung simula, bago pa magsimula ang digmaan, sinusubukan na ng UAE na makipag-usap sa Iran. Sinasabi nila, makinig kayo, ayaw namin ng digmaan. Sobrang dami ng digmaan dito. Sinikap naming gawin ng lahat para walang gulo mula sa UAE o ibang GCC na bansa. Alam nila yon, puro kasinungalingan ang sinasabi nila. Hindi ka pwedeng magdikta sa ibang bansa na hindi sila pwedeng magkaroon ng relasyon sa Israel. Hindi ka pwedeng magkaroon ng relasyon sa Iran, hindi ka pwedeng mantayo ng base. Hindi ito, sabihin na natin, hindi ito negosyo mo. Ito ay isang bansa na may sariling soberanya at may sariling desisyon. Kaya ikaw, alam mo, manahimik ka na lang at tanggapin mo. Pero mukhang wala silang tapang na barilin ng Amerikano o ang mandoon. Kaya ang pinuntirya nila ay ang Arabo. Halimbawa na lang ang GCC, lalo na ang UAE, dahil sinabi nila na hindi nila matatanggap ang ginagawa ninyo. Kaya nagpadala sila ng marami, halos 50% ng buong kampanya ay nasa UAE. Ngayon,
Pinag-uusapan mo ang pangangailangang tapusin ang agresyon ng Iran. At sa katunayan, natututo tayo habang lumilipas ang panahon na ang UAE, gaya ng nabanggit ko sa aking panimulang paglalarawan, ay hindi lang basta nanood o walang ginawa. At tumugon na sila sa paraang militar laban sa Iran sa pamamagitan ng mga pag-atake bago at pagkatapos ng tigil putukan. Ano ang masasabi mo tungkol sa lawak ng mga pag-atake ng militar ng UAE sa EU at Iran noong digmaan? Wala opisyal na pahayag, sabihin na lang natin ito pero may karapatan tayong gumante dahil sinunod natin ang lahat ng prosesong diplomatiko. Alam mo, nasa atin ang resolusyon ng UN na halos nagkakaisang desisyon. Meron tayong Human Rights Council na sumusuporta sa karapatang pantao. Kaya ano man ang susunod doon? Alam mo, ito ay isang bagay pero wala talagang tinatawag na, alam mo, opisyal, wala talaga. Pero alam nila na hindi napapayagan ng UAE ang kahit anong kalokohan na ganito. Alam mo, kung pag-uusapan mo ang Iran at kailangan mong, alam mo, bigyan sila ng leksyon, kailangan mong maintindihan na ito ay problema na nagsimula pa noong 1970. Nagsulat ako ng artikulo, lahat ng problema sa gitnang silangan ay doon nagsimula at sinira nila lahat. Pero ang problema, kapag nakikipag-usap ka sa Iran, kailangan mo ring baguhin ang kanilang konstitusyon. Dahil sa konstitusyon, may isang kabanata na tumatalakay tungkol sa pag-export ng revolusyon. Ibig ko sabihin, sinumang dumating, kailangan nilang sundin ang konstitusyon. Tapos ang konstitusyon nila ay nagbibigay sa kanila ng karapatang mag-export ng revolusyon at sila ang namumuno sa lahat ng Shia at kailangan nilang gawin ito. Kaya may problema tayo sa kanilang konstitusyon, pati na rin sa kanilang isipan. Alam mo, kaya ang pinag-uusapan mo ay ang pangangailangang tapusin ang agresyon ng Iran. Pero pinanganatili rin ng UAE ang karapatan nitong ipagtanggol ang sarili. Kaya ayon sa mga ulat, itinutulak ng US ang UAE na maging mas agresibo laban sa Iran, kabilang na ang posibleng opensibang panlupa. Gaano karealistiko mangyari ang ganitong sitwasyon? At sinusuportahan mo ba ang mas matinding tugon ng Emirati kumpara sa nakita natin hanggang ngayon? Sa tingin ko, malinaw na ipinahayag ng UAE sa lahat. Alam mo, may sarili kaming desisyon. Maaari namin kunin ang aming karapatan at masasabi mo, makikita mo na pagkatapos ng nangyaring pag-atake kahapon, sinabi ng UAE na may karapatan silang gumanti. Usapin lang ito ng oras. Hintayin natin matapos ang investigasyon kung saan ito nagsimula. At ito ay isang proxy war. Isa itong digmaan laban sa Iran. Maraming bagay ang nangyayari, kaya magpapasya rin tayo. At 100% naming sinusuportahan ng aming gobyerno na gawin ang tamang bagay. Alam mo yun? Alam naming gagawin nila ang tama. Ang tamang gawin na yon ay tapusin na ang kabaliwang ito na ginagawa ito ng Iran. Ang kabaliwan, kahit sa negosasyon, sinasabi nilang hindi namin gagawin. At alam mo, hayaan mo may sabihin ako. Meron silang dalawang desisyon. Isa ay, sabihin na natin, isang desisyon ng Revolusyonaryong Gwardiya na kung saan may sinasabi sila. At meron tayong diplomatiko na kung saan ang presidente at ang tagapagsalita ang nagsasalita. Nakabaligtaran naman ng isa. Isang nagsabi na humingi siya ng paumanhin, pero kinabukasan sinabi nilang hindi siya humingi ng paumanhin. Kaya't 47 taon na nilang nililito ang kabilang panig. Sinusubukan nilang pahabain ang negosasyon. Hanggat maaari, sa tingin ko, umaasa sila na mapapahaba pa nila ang negosasyon. Kaya magkakaroon ng epekto kay Trump dahil sa midterm election. Dito sila tumatarget, sa tingin ko. Ngayon, sa kabila ng matagal ng alitan sa pagitan ng UAE at Iran, ang UAE ay pumapangalawa o nangumguna sa mga trading partner ng Iran. Sa halos nakaraang 2 dekada, madalas alam mo na malapit-malapit sa China. Ngayon, lumitaw din ito bilang sentro ng kalakalan ng Iran.
Ngayon, sa kasalukuyan, nananatiling isa ang UAE sa pinakamalalaking tagapagtustos ng mga produkto sa Iran na bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang inaangkat. Kaya magbabago ba ito bilang resulta ng agresyon ng Iran laban sa UAE? O balak ba ng Abu Dhabi na panatilihin ang ugnayang pang-ekonomiya sa Iran? Sa tingin ko, nagbago na ito. Alam mo, nagbago na ito ng lubusan. Ang UAE ngayon, gaya ng sinabi ni Dr. Anwar Gargash, hindi tayo maaaring makipagnegosasyon sa isang taong palaging nagbabanta sa atin. Kailangan nating hanapan ng paraan para makausap sila ng maayos. Itong, sabihin na natin, ang sitwasyong ito ay hindi pwedeng magtagal, magpakailanman. Alam mo na, gusto naming mabuhay, gusto naming magkaroon ng pagkakaisa, magandang relasyon namin, may negosyo kami, may ekonomiya kaming pinapatakbo. Hindi tayo pwedeng magpatakbo na parang gangster. Mga operasyong ganon, kung saan may mga kriminal na nagpapatakbo ng lahat, isang rehimen na walang pakialam pumatay ng 45,000 sa kanilang mga tao. Kaya paano ka makikipag-usap o makikipagnegosasyon sa isang tao na wala namang pakialam sa sarili niyang mga tao? Sa palagay ko, ito ay ang problema. Ayan ang punto. Kailangan nating makipagnegosasyon. Paano tayo makikipag-usap sa isang tao na wala namang pakialam sa sarili niyang mga tao? Sa tingin mo ba magmamalasakit siya sa UAE o Saudi Arabia o dito? O talagang wala siyang pakialam kahit kanino? Pero sa tingin mo ba dapat putulin ng UAE ang ugnayang pang-ekonomiya nila sa Iran? Sa tingin ko, naputol na yon. Hiwalay na talaga ito, alam mo. At kung gusto nila, kailangan nilang ipakita, kailangan nilang patunayan na karapat-dapat sila dito. Ngayon, gustong palawakin pa ito. Sa loob ng mga dekada, pinaniniwalaan na ang mga bansa sa Gulpo ng Arabia, kahit tuton sila sa Islamikong rehimen at nuclear program ng Iran, ay hindi talaga gustong bumagsak ang rehimen. Natatakot sila sa sobrang dami ng mga migranteng refugee sa reyon na maaaring magdulot ng kaguluhan sa balanse ng kapangyarihan at magdulot ng kawalang katiyakan sa ekonomiya ng mga bansang ito. Kamakailan ay isinulat mo ito at sisipiin kita. Ang proteksyon sa pambansang seguridad ng mga Arabo ay nangangailangan ng kamalayan sa mga plano ng Iran at pagkakaisa para mapigilan ang kanilang pagpapalawak na nagkukubli sa relihiyon at mga slogan habang nagdadala ng kapahamakan at pagkawasak para sa ating bansa. Kaya po, kagalang-galang, gusto na po ba ng UAE ng pagbabago ng rehimen sa Iran? Sa tingin ko, nagbago na ang rehimen, alam mo, nagbago na ang rehimen. Nandyan na ang mga ayatollah na. Siya ay wala na, alam mo, napatay siya sa mga unang oras. Tapos meron ka na. Wala na ang pangunahing pinuno. Wala na ang pangalawang hanay ng pangunuan. At wala na rin ang pangatlong hanay. Kaya sa tingin ko, lubos nang nagbago ang rehimen. Ngayon, sino na lang ang natitira? Mukhang wala nang magagawa ang natitira. Kaya tingin ko, magkakaroon ng pagbabago ng rehimen sa malaot madali. Alam mo, sa tingin ko, mahirap talaga makatrabaho ang mga may ganong pag-iisip. Habang sinasabi ninyo mismo at ni Pangulong Trump na may pagbabago na sa rehimen, patuloy pa ring inaatake ng rehimen ang mga Arabong kapitbahay nito sa Gulpo, kabilang ang UAE, na humahantong sa susunod kong tanong. Gusto kong pakinggan natin ang mga kawili-wiling pahayag na ginawa ng US Ambassador sa Israel na si Mike Huckabee noong nakaraang linggo tungkol sa relasyon ng UAE at Israel. Pakinggan natin ito. Pwede ba akong magpahayag ng taos-pusong pagpapahalaga at paghanga para sa United Arab Emirates? Sa palagay ko, ang UAE ay isang huwaran. Sila ang unang miyembro ng Abraham Accord. Pero tingnan mo ang mga benepisyong nakuha nila. Nagpadala ang Israel ng Iron Dome batteries at talhan para tumulong sa operasyon ng mga ito. Bakit kaya? Dahil may pambihirang ugnayan ang UAE at Israel batay sa Abraham Accords. Kaya po, kagalang-galang, yan ang ibig ko sabihin, kahangahang ng pahayag yon. Gaano kahalaga ang suportang nakuha ng UAE mula sa Israel? Sa palagay ko, ilagay na lang natin ito ganito.
Mayroon kang Ehipto na may kasunduan na sa Israel at mayroon kang Jordan na may kasunduan na rin sa Israel. Ang mga yon ay may hangganan sa Israel, pero walang hangganan ang UAE sa Israel. Pareho silang bansa na naniniwala sa pamumuhay na magkakasama at sa teknolohiya. Para sa akin, pinakamahalaga ang ekonomiya at naniniwala pa rin ako sa sinabi ng kanyang kamahalan. Ayon kay Sheikh Mohammed Ahmed Rashid, huwag hayaang kontrolin ng politika ang ekonomiya dahil sisirain nito ito. Mas mainam na ekonomiya ang magpaikot sa politika para maganda ang resulta. Sa tingin ko, ang ekonomiya ang maaring maging pinakamagandang gabay. Daan para sa anumang relasyon. Kapag nandun na ito at makikita mo na maraming mga Israeli ang nakatira dito, namumuhay ng payapa, namumuhay ng maayos. Kapag naalis na natin ang lahat ng galit, sa tingin ko, 70 taon na tayong may ganito, sapat na yon. Tingnan mo, hindi umatake ang Israel. Hindi tayo inatake ng Israel. Ang Iran ang umatake sa atin. Kaya bakit ko pa kailangan magkimkim ng sama ng loob laban sa Israel at makisama sa Iran na siyang umaatake sa atin araw at gabi? 'Di ba? Pero ako gusto kong bigyan din ng isyong ito dahil hindi lang ito tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya. Ang tinutukoy ko ay ang pagpapadala ng mga Iron Dome air defense batteries, pagpapadala ng mga Israeli na sundalo para mag-operate ng mga bateriyang iyon. Napakahalaga niyan at lampas pa sa anumang kooperasyong militar na ginawa ng Israel sa mga kapitbahay nitong Jordan at Egypt na nabanggit mo. Kaya paano, saan gustong dalhin ng UAE ang kooperasyong militar na ito kasama ang Israel sa hinaharap? Sa tingin ko, mas marami pang nararating ang kooperasyon at nariyan na ito. Inatake ng Iran ang Israel, inatake rin ng Iran ang UAE. Kaya may isang kaaway tayong lahat. Kaya kung hindi tayo magsasama-sama para labanan ng kaaway na ito, magkakaroon tayo ng malaking problema. Sa palagay ko, itong opinion ko, sa tingin ko, kailangan ng rehimen na matanggal. Ito ang opinion ko. Hindi ito konektado sa gobyerno o kahit ano paman. Kaya sa tingin ko, ang rehimeng ito 47 taon ng pamumuhay ng may pagkakaisa. At sinusubukan ng mga tao na, alam mo na, makisama sa kanila, mamuhay kasama sila, lahat ng bagay, pero hindi nila ito nauunawaan. Ang tanging naiintindihan lang nila ay ang pumatay. Ngayon, hindi ko pwedeng hindi tanong tungkol sa lihim na pagbisita na sinabi ng opisina ng punong ministro ng Israel na ginawa ni Netanyahu noong Marso sa Abu Dhabi. Bagamat itinanggi ng UAE ang pagbisitang ito, inilarawan ng dating aide ni Netanyahu na kasama niya raw sa biyahe ang detalye ng pagbisita. Kaya mo bang paliwanag kung anong nangyayari dito? Sa tingin ko, paniniwalaan ko ang opisyal na pahayag ng UAE na sinabi ng UAE na itinanggi nila ito. Kaya maniniwala ako sa aking bansa kung may benepisyo sa pagsasabi, sasabihin nila ito. Pero sa tingin ko, dahil galing ito sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas, paniniwalaan ko yon. Isa pa. Sige, kaya gusto kong tingnan ito sa mas malawak na pananaw. Nabanggit mo ang GCC, ang Gulf Cooperation Council, pero particular na ang relasyon sa pagitan ng UAE at Saudi Arabia, kung saan nakikita natin ang umuusbong na hidwaan sa pagitan ng Abu Dhabi at Riyadh. Paano mo tinitingnan ang hidwaan ito at paano ito nakaapekto sa UAE? Hindi ko iniisip na may epekto ito doon. Lagi namang, alam mo, kahit sa Israel, palaging may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga partido at iba pa. Kaya may hindi pagkakaunawaan, pero sa pangkalahatan, ayos naman ang lahat. Hindi ito bago, pero may hindi pagkakaunawaan at may kanya-kanyang interes. Pero pagdating sa usaping seguridad, alam mo, lahat ng bagay ay kayang maresolba. Sa tingin ko, makikikita natin ang bagong relasyon sa Saudi, babalik ulit sa normal ang lahat. Kaya't mag-focus tayo sa totoong banta ngayon, higit pa kaysa dito. At sa pagitan natin at ng Saudi Arabia, sa pagitan natin at ng Qatar at Bahrain at Kuwait, sa tingin ko alam natin kung sino ang kalaban. Ano man ang nangyari, alam ng lahat kung sino ang kalaban. Na yon ang totoong kalaban.
Kung nakita mo man lang ang isa sa mga ministro ng Kuwait na ang Kuwait naman ay walang Abraham Accord o anumang kasunduan sa Israel. Nang tanungin siya ng Al Jazeera, sino ang kalaban mo? Israel ba o Iran? Sabi niya Iran. Sabi niya hindi tayo inatake ng Israel. 70 taon na tayong, alam mo, tutol sa Israel sa halos lahat ng usapin. Hindi tayo inatake ng Israel. Ang Iran ang laging umaatake sa atin. Kaya nakikita ko na may pagbabago na. Kapag natapos na ito, dadami pa ang pipirma sa Abraham Accord. MHM ako. Gusto ko lang banggitin tukol sa Kuwait na una. Kailangan nilang bawiin ang batas na nagbabawal makipag-ugnayan sa Israel at mga Israeli. Pero kung tama ang pagkakaintindi ko sa mga pahiwatig mo, maaring mangyari rin yan sa hinaharap. Bilang bahagi ng mga pagbabagong ginagawa ng gulpo sa paraan ng pagtingin nila sa Israel. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng palabas, kailangan ko muna magtanong. Naririnig ko ang mga usap-usapan na kikilalanin ng UAE ang kalayaan ng Somaliland sa mga susunod na araw. Ano ang maaari mong maibahagi tungkol dito? Sa tingin ko, ito talagang mangyayari. Mas maaga o mas huli. Alam mo, maganda ang relasyon natin sa Somaliland. Nandun na ang lahat. Kaya kung ganito nga, nasa tamang direksyon tayo, kikilalanin natin ang Somaliland. Sa tingin ko, ito ang opinion ko. Sa palagay ko, mas nararapat gantimpalaan ang mabubuting tao kaysa ang Al-Shabaab at iba pa. Napaka-interesante nito. Gagawin nitong UAE at Israel ang tanging dalawang bansa na kumikilala sa kalayaan ng Somaliland. Ngayon, dilipat na ako sa huling bahagi ng palabas, isang mabilisang tanungan. Ipapakita ko sa iyo ang 3 larawan at sabihin mo lang sa akin ng mabilis ang unang pumapasok sa isip mo. Kaya heto ang unang larawan. Ito ay si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nakikipagkita kay Pangulong Mohammed bin Zayed ng UAE. Sa tingin ko, maganda ang naging relasyon natin sa parehong Ukraine at Russia. At dahil doon, maraming mga bilanggo ng digmaan ang napalaya sa magkabilang panig. UAE ang naging tagapamagitan sa kanila at mapapatuloy pa rin ang UAE sa papel na yon, ilang araw lang ang nakalipas, may ilan pa silang pinalaya. Kaya sa pagkakaroon natin ng magandang relasyon, masasabi nating parehong nagtitiwala ang dalawang bansa sa UAE para gawin ito. Sa tingin ko, sinabi ni kanyang kataas-taasan na hindi tayo dapat magkaroon ng kaaway. Sa palagay ko, ito ang layunin ng UAE. At nakita rin natin ang kasunduang pangsiguridad na nilagdaan sa pagitan ng UAE at Ukraine na inaasahan ko ring lalalim habang lumilipas ang panahon. Ngayon, sa sumunod na larawan, si Mohammed bin Salman, koronang prinsipe ng Saudi Arabia. Siya ang koronang prinsipe at sa tingin ko, marami siyang responsibilidad. Panahon na rin siguro. Ang Saudi, nagawa niya ng napakagandang trabaho na itaas ang Saudi Arabia mula sa sabihin na nating ekstremismo hanggang sa pagiging bukas na lipunan at lahat ng bagay. Sa tingin ko, mahaba-haba pa ang kanilang lalakbayin pero hangad namin ang kanilang tagumpay. Pero umalis ang UAE sa OPEC na itinuturing na isang diplomatikong o ekonomikong dagok sa Saudi Arabia. Kaya hindi lahat ay mukhang maayos ang takbo sa pagitan ng dalawang bansa. Sa tingin ko, hindi ganon. At ito ay isang desisyong ginawa. Isang soberanong desisyon. Alam mo na. Kailangan natin, alam mo na. Sa tingin ko, sinubukan na ito ng UAE noon at kinontrol. Sa palagay ko, tamang panahon na para sa atin na. Iwanan ang grupong cartel na ito. Alam mo na. Ito ang huling larawan na gusto kong malaman ang opinion mo, si Pangulong Donald Trump ng US. Sa tingin ko siya ang pinakamahusay na pangulo na nagkaroon tayo sa panahon natin. Lalo na kumpara sa panahon ni Biden. Maganda ang relasyon niya sa UAE. Kaibigan at kapanalig siya. At mas kaya natin makipagtulungan sa kanya kaysa kanino man. Kontento ba ang UAE sa presensya ng mga base militar ng US sa kanilang teritoryo?
Alam natin na nananawagan ng Iran sa mga bansang Arabo sa Gulpo na alisin ang mga base militar ng US mula sa kanilang teritoryo. Sa tingin mo ba, gusto yon ng UAE? Sa tingin ko, unang-una, hindi ito pakikialam ng Iran kung kanino kami may relasyon at dapat malinaw yon. Kung papayagan nila, ilagay natin ang salitang base. Ibig sabihin nito ay lugar ng Estados Unidos para sa kanilang gawain. Matagal nang nagtutulungan ng magkakampi, kaya walang base. Kung sinasabi nilang may base, kasinungalingan yon. Kaya ang salitang base ay hindi umiral. Sa Qatar, may lady base. Pero sa UAE, may kooperasyon sa pagitan namin at ginagamit nila ang aming base. Kaya bahagi ito kung saan sila nag-ooperate. Pangalawa, hindi nila trabaho yon. Hindi nila negosyo na diktahan kami. Meron kaming sariling soberanong bansa. Meron tayong sariling karapatan na magdesisyon kung ano ang gagawin. Kaya, hindi nila tayo kayang diktahan. Sige, tapusin muna natin dito. Salamat po muli, kagalang-galang Verar Belhul Alfalasi sa pagsama ngayong gabi. Abangan ulit sa susunod na linggo ang On The Record. Mahahanap ninyo ang episode na yon at lahat ng mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Maraming salamat sa panonood.